Tahimik na ang gabi. Nakahiga ka na. Handa nang matulog. Pero bigla mong narinig. Nakakainis, diba? Isang maliit na lamok, pero kayang sirain ang tulog mo. Pero naisip mo na ba, bakit nga ba parang galit ang lamok sa tao? Bakit nila hindi ito mapakali hanggat hindi nakakakagat? Alamin natin ang lihim sa likod ng alamat ng lamok. Isang kwento ng galit, sumpa at aral na hindi dapat kalimutan. Noong unang panahon, sagana sa lahat ng bagay ang bayan ng Kungaw. Mataba ang lupang taniman dito. Masasaya ang mga tao. Ngunit marumi sila sa kanilang kapaligiran. Madalas na naglulusak sa dumi ang mga bakuran. Nagkalat ang mga balat ng prutas kung saan-saan. Nanlilimahid ang mga bata sa daan. Isang araw, nahintakutan ang lahat sa biglang pagkawala ng ilang mga tao. Walang nakakaalam kung saan sila napupunta. Padalas ng padalas ang mga nawawala, kaya't lumapit ang taong bayan sa kanilang makisig na hari upang humingi ng tulong. Magbantay tayo sa bawat sulok ng ating bayan. Sabi ng hari. Kahit ubuhin sila sa nakakasulasok ng mga basura, araw at gabing nagbantay ang mga taong bayan at mga kawal, hanggang makita nila ang paglitaw ng higanteng si Amok sa may paanan ng bundok. Kinuha nito ang isang magtubukid at agad na nilulon. Wala na sasarap pa sa maruming tao. Bighay ng higante. Wala tayong laban, Higante. Panlulumo ng isang binatang nangungutib ang kamiseta. Mamuti siguro mangista lamang tayo sa tumaho. Mungkahi ng isang matandang kutuhin. Iwanan kaya nila ang kanilang maruming bayan? Hindi natin maaring iwan ang ating bayan. Dapat natin itong ipagtanggol. Nasasarapan ang higanteng amok sa ating karumihan. Kaya dapat nating maglinis upang iwanan tayo ng higante. Utos ng hari. Nagwalis ang kababaihan. Naligo ang mga bata. Naglaba ang kalalakihan. Saka sila naghandang muli upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Nang muling lumusob ang higante, pinaulanan nila ito ng pana sa dibdib. Ngunit parang walang puso ang higante. Hindi ito nasasaktan. Nilulon ng higante ang ibang kawal at dinakip ng buhay ang ilang taong bayan. Hala sa tintig ang puso ng higante kaya't hindi siya mapatay. Paalala ng isang matanda. Nasaan kaya? Tanong ng hari. Nag-isip ng paraan ang hari upang matuklasan kung paano mapapatay ang higante. Nang minsang mabusog ito, nagkunwaring nahimatay ang hari. Napasama siya sa mga dinakip ng buhay. Nang makarating sa kuweba, isang batang higante ang sumalubong kay higanteng Amok. Narito ang pagkain mo. Makuto kang magtipid. Marunong na maglinis at magtago ang mga taong marunong. Saka muling umalis ang higante. Biglang bumangon ang hari at hinugot ang espada. Natakot ang batang higante.
Hindi ko na kayo papainin. Huwag ninyo akong patayin. Pagmamakaawa nito sa hari, Nasaan ang puso ng iyong ama? sigaw ng hari. Hindi mo dapat malaman. Iyak ng batang higante. Kung gayon, ay papatayin kita. Matapang nasabi ng hari. Nasa inyong ang puso ng aking ama, kaya't nasasarapan siya sa inyong kabahuan at karumihan. Mangangatog na sagot ng batang higante. Itinali ng hari ang batang higante at pinakawalan ang mga taong nakakulong sa kuweba. Hinanap ng makisig na hari ang higanting amok. Naabutan niya ito sa bayan. Umakyat sa puno ang hari at tinaga sa ilong ang higante. Namilipit ito sa sakit. Pinagtulungan lang itali kasama ng batang higante. Sinunog ng taong bayan ang mag-amang higante sa gitna ng tambak nilang basura. Hindi niyo kami mapapatay hanggat marumi ang inyong paligid. Babalik kami at sisipin ang inyong mga dugo. Sigaw ng higanteng amok bago siya matupok ng apoy. Itinapon ng taong bayan ang mga abo ng mag-amang higante sa maruming ilog. Tumahimik na muli sa bayan ng Tungaw. Ngunit nagulat ang lahat sapagkat mula sa maruming ilog ay may maliliit na insektong lumulusob sa bayan tuwing gabi. Naninipsip sila ng dugo ng mga tao. Naalala ng mga matatanda ang sabi ng higanteng amok bago masunog kasama ng kanyang anak. Nilinis ng mga taga-Tungaw ang kanilang maruming ilog. Gumalang ang maliliit na insektong naninipsip ng dugo. Kinalaunan, tinawag ng mga taong bayan mga insektong lamok. Sa kwento ng lamok, makikita natin ang galit at paghihiganti ay walang naidudulot na mabuti kahit gaano ka pa kaliit o kalaki. Ang lamok ay naging simbolo ng walang katapusang paghahanap ng dugo dahil sa galit na hindi na kayang pakawalan. Kaya tandaan mo, ang galit na kinikimkim ay parang lamok sa gabi. Hindi ka patatahimikin hanggat hindi mo ito inaharap at pinapalaya. Piliin mong magpatawad kaysa magkimkim dahil ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa puso mo.